Sunod-sunod na naman ang hindi magandang nararanasan ng mga OFW sa bansang Middle East, hindi lang sa kanilang mga amo, kundi kasama nila sa mga trabaho or kahit sinong nakakasama nila. Tulad ng isang OFW sa Riyadh, pinatay siya ng isang kasama niya sa trabaho, pero ito ay isang Kenyan national. Pinatay siya dahil sa inggit. Pagkatapos ng balitang ito ay merong isang OFW sa Jordan na naglilinis sa 3rd floor at nahulog ito. Ang pangyayaring ito ay iniimbestigahan pa hanggang ngayon kung sino ang may kasalanan. Mula nung dinala siya ng kanyang employer sa hospital ay hindi na ito binalikan. So under monitor namin si kababayan, lagi namin itong pinalo up sa OWA. So ngayon po ay binisita na siya ng kanyang employer. Maraming salamat po sa OWA. So ngayon po ay may balita na naman na namatay sa Jordan. Isang OFW po na ginahasa at nilagay po sa tangke. Ang gumawa po nito ay 16 years old na Egyptian. Maraming nagtatanong bakit nagagawa nila ito, bata pa sila. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na ang mga tao po sa Middle East ay kahit 10 years old, 15 years old ay malalaki po ang kanilang mga katawan. So, meron akong napanood na isang vlogger. Hindi ko alam kung totoo ang salaysay na ito. Ito po, panoorin po natin. Lunos-lunos ang sinapit ng isang OFW na isang kasambahay sa Jordan na kinilalang si Grace Viray Santos, tubong Makabibi, Pampanga, ang di umano'y pinatay ng minor de edad na lalaki na isang Egyptian national. Ayon sa kwento ng kaibigan ng biktima, 2 araw na umanong nawala si Grace at huli umano itong nakita sa bahay ng kapatid ng kanyang amo dahil sa inutusan umano itong maglinis. Pagkatapos umano nitong maglinis, umuwi na si Grace sa bahay ng kanyang amo. Ngunit nagtaka daw ang kanyang amo dahil sa gabi na ay hindi pa rin dumating sa bahay ang kanilang kasambahay. At sa pag-alala daw ng amo, nag-report ito sa otoridad at dito nalaman ng kaibigan ang masamang balita na nawawala pala si Grace. Kaya't nag-post ito sa Facebook sa pagbabakasakaling may nakakita o nakakakilala kay Grace. Lumipas ang ilang araw, nabalitaan ng kaibigan ni Grace na nakita na di umano ang kanyang kaibigan. Ngunit masama at nakakapanglumo ang balita na kanyang nabalitaan dahil ang kaibigan na kanyang hinanap ay patay na ng matagpuan at sobrang kalunos-lunos pa daw ang sinapit nito bago pinatay. Dahil ayon sa ulat, natagpuan di umano ang patay na katawan ni Grace sa loob ng kabinet. Isinilid daw ito sa loob ng kabinet ng tangke ng gas. At ang suspek di umano ay ang anak ng kanilang Haris. Kung sa Tagalog, anak daw ito ng gwardya na isang Egyptian national. At ayon pa sa ulat, ang dahilan umano ng karumal-dumal na krimen ay pangahalay ng isang minor de edad na 16 years old. At ang nakakalungkot pa, habang ginagawa daw ang pangahalay, inirecord daw ito ng minor de edad. Nagbidyo daw ito habang isinagawa ang kademonyuhang kalibugan. At ayon pa sa ulat, recorded daw ang lahat hanggang sa pagpatay sa ating kababayan na si Grace Viray Santos na ngayon ay pumanaw na at hawak na di umano ng mga otoridad ang nasabing kamera na pagmamay-ari ng minor de edad at nasa kustodiya na rin ng kapulisan ang suspek na minor de edad na 16 years old. Sa ngayon, lubos na nagmamakaawa ang pamilya at mga kaibigan ni Grace Viray Santos sa gobyerno ng Pilipinas na nawagan sila ng tulong sa mga kinataas-taasan sa Pilipinas kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Senator Raffy Tulfo at OWA Administrator Arnel Ignacio na sana'y matulungan silang maparusahan ang minor de edad at matulungan silang maiuwi sa Pilipinas ang labi ni Grace Viray Santos. At nais rin ng ilang mga kaibigan nito na sana'y makasuhan rin daw sana ang employer ni Grace dahil sa pagpapatrabaho nito sa ibang bahay na hindi naman dapat at wala ito sa kontrata.